Grabe, grabe natin yun, no? Amen. Talagang, tayo ko tumako na, no? Susunod na gawain ang testimony ko. Samahan niyo po ako na magpagbukas ko sa awit 97 verse 12. Amen, no? Nakanta na po ba ating mga ipagpapasalamat sa Panginoon? Amen, na talaga, no, sa isang linggo na nagdaan, na kahit may kanyang sinamahan, kahit may kanyang ginabayan. Amen. Ito po ang sabi rito, sa awit 97 verse 12. Kayong mga matuwid kay Yahweh ay magalak. Malakpak na po mga nagagalak. Hindi ko lang po. Malakas na malakpak po para sa ating Diyos na po. Hindi ko po. Sa banal niyang pangalan, kayo'y magpasalamat. Amen. Yun po, no? Sinasabi rito ni Haring David na kahit yung mga naglilingkod sa Panginoon, no? Nakasabi po ni Haring David sa awit 97 verse 12 na tayo daw po yung na lingkod ng Diyos na magalak na magpasalamat sa Diyos na buhay. At ang sabi rin naman po sa awit 92, no? Verse 1, di ako nagkakamali, sabi niya po doon na magpasalamat daw po kay Yahweh ay mabuting bagay. Amen. Amen. Magpasalamat ka sa Panginoon. At yun po, no? Sino po ang nais magpasalamat sa Diyos na buhay? Sino po ang nais magsigawan ang kabutihan ng Diyos? Amen. Palakpakan mo natin ang buhay ng Diyos sa buhay ko ni Mami Susan. Hallelujah. Ang magandang umaga po sa lahat. Namimiss ko po kayo. Ano na po yung ito, yung mga elders. Miss ko kayo talaga. So, tatlong buwan ba ako doon? Kapag kabuwan, basta gano'n. Basta sobrang miss ko kayo. Salamat sa Diyos. Nakabila po kahapon namin biyahe. 6 o'clock galing namin Cagayan de Oro. Then lumapag kami sa Nayan International Airport for 7:30. So salamat sa Diyos. Kahit naman turbulence, pero purihin ng Diyos. Alam ko po na hinabayin po talaga kami ng Diyos. And then pagkapag mismo ng nagplano ang dami nagsigaw, thank you Lord! So na-press ako doon. Hindi na pala ako yung nagano sa Diyos sa aeroplano. Sabi ko, Lord, thank you so much sa sa amin, sa pag-gabay mo sa amin. And then, meron akong isang pasalamat sa Diyos na very, very big na pagpasalamat sa Diyos. Alam niyo po, habang nasa Mindanao kami, nasa Mindanao ako, before umuwi si Pastor Ling, sila ate nila, no? si Abel, saka si Ma'am Arlene, si Ate Arlene. Salamat ako sa Diyos. Successful ang aming anniversary doon. So, isa naman sa pag-alis nila, meron ba akong pinag-pray sa Diyos na napakalaki na imposible magagalak. So, talagang pagka sa Diyos ka talaga, natotoo lang, pagka-receive ko nung nag-uuan ako, grabe ang iyak ko sa kanya. Pulis siya, pulis. Siya yung may-ari ng lupa. Na binibili kasi ako ng yung kapatid ko na sa Germany, si Stella. Bumibili siya ng lupa para sa amin. Para sa amin, pag na. Hallelujah. So, sabi naman namin, it's sure na yung lupa na yan, magugustuhan mo kasi para sa inyo yan. Magpamilya. Babayaran ko. Sabi ko, Lord, ito na ba talaga? Na matagal ko pinapangarap na magkaroon ako ng sariling akin. Hindi naman maging akin kasi nila sa kanya talaga din yun. Kasi kukuhanin ko yan para sa inyo. Para pag nagbakasyon yung mga pinsan, ang paputo, mga anak ko, ay matutulog yan. So, muli ng Diyos, sa kabila ng lahat, yung gabi na yung kasing agent namin, sabi 6 months lang daw, kasi tayo yung lupa, yung kabahay, mga kid. Hindi na papayag yung pulis, 6 months lang daw talaga. Sabi ko, gusto ko yung lupa eh. Sabi ko, Lord, pero kasi una, yung 250, ang halaga 250 cash. Okay na ako doon kasi ganyan yung pagkaloob ng Diyos at maraming bahayan. Inisip ko naman doon, marami akong masusuluhin. Yun ang inisip ko doon sa baba. Sabi ko, Lord, kung hindi man, papunta pa lang kami sa lupa. Kung di man lang yan, Lord, ibigay mo sa akin. Bigyan mo ako ng the best. Alam mo, binigay ni Lord sa akin, the best nga. Yung baba, nung kami binigay sa atas sa overlooking. Pinag-pray ko yung mayari yung police. Sabi nung agent,
Ma'am, di talaga sa papaya, pero tawagan mo rin. So, bigyan mo sa akin yung number nun. Bago ko tinawagan ng gabi, tinod talaga yung puso ko sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ito na rin, Lord, ang hinihingi ko sa'yo. Sabi ko sa kanya, please, ibigay mo naman sa akin. Ibigay mo naman, Lord. Pag-prepare ko ito na, mapaupo ko siya. Sasabi ni Kasunay Stella, gawin mo 16 months. Sabi ko, sabi ko, walang imposible sa Diyos. Amen. Lord, I proclaim na gusto kasi namin bigawan ng kapatid kong kagawan. Manang, iayos mo yan kasi tuturuan kita na may paupo si Nining. Sabi ko, bahala ng Lord. Si kagawan ba? Pastor kagawan sa gawan yan. Sabi niya, sige na, sunod gabi na yun, nanalangin ako. Pagpunta, lumago ako sa umaga, pag gising ko, tumawag ako ngayon sa polis. Sir, good morning po. Ako ba nga pala si Susan, yung pong kapatid ng bayan ng lupa. Yes, ma'am. Ano po may paglingkod ko sa'yo? Sir, makiusap sana po ako. Sinabi nung, ma'am, sinabi po ni Pisa nung may nakulong pa na, 250 na daw ikaw. Sir, sana po. Okay lang po. Sabi niya, ma'am, wala pong problema. Ito na rin isip ako ngayon. 6 months na talaga. Sir, pwede po ba, sir, staggered natin ng 16 months, pero tatapusin namin yan ng 15 siguro, sir. Para hindi mo lang mapapakaya sa'yo niya allowance sa isang buwan. Sabi niya, sige ma'am, okay lang ma'am, wala problema. Yes, no, dahil ngayon, umiyak ako talaga. Kasi wala yung posible, di ba? Kasi ayaw ko may mga asawa niya di 6 months. Sabi ko, sir, salamat talaga, sir. Talagang pinag-pray kita sa Lord, sir, na malalo lang po yung puso. Sinabi ko sa kanya yun, sir, pinag-pray kita sa Diyos. Sabi ko, na maamin yung lupa na yan. Kasi marami akong planong dyan sa lupa na yan. Kasi 330. Laki ng lupa. So, tapos may malita na kung pinununitin ang kagad. Sabi ko, Lord, salamat talaga, Lord. Alam niyo po, ang naramdaman ko noon, nung kasiyahan, naguli naman yung lupa na yun. Ganon pala talaga. Kung nagalak ako sa tinigyan ng Lord sa akin, how much more pa kaya na tayo mismo bibigyan ng buhay sa Diyos. Amen. Ganon din siguro matindi pa ang galak ng Diyos doon. Sabi ko, ito pala yung naramdaman ng Diyos. Na pag ikaw masaya, galing sa Kanya, which is, mas masaya siya. Pag tayo mismo nagbigay ng buhay sa Kanya. So, sabi ko, Lord, meron akong isang hiningi ko sa Kanya. Ibig sabihin ako, dito na ako doon. Pero may isa pa, na hiningi ako sa Kanya na makinapang kayo lahat. Diyan, pamilya pa ngayon. Sana po, maibigay niya po yan. Yun ang pinakalas na hiling ko sa Kanya. Na Lord, sana ibigay mo. At lahat kami taga-GMLF, makinabang lahat itong program na to. Kasi alam niyo po, bawat lakad ko sa Mindanao, papunta ko sa lugar, iniisip ko kan, Lord, yung lugar na to ibigay mo sa akin kaya inapakan ko. Lord, ang faith ko. Mayroon doon may-ari sa lupa sa malapit lugar pa ng Baguio. Napakan ko ngayon nag-offer sa akin ng lupa. Sabi ko, Sir, hindi po malaking lupa ang kailangan ko. Kailangan ko lang po yung may matatayuan na po na kahit 400 square meter na pang-church po namin. Ay, ma'am, wala pong problema. Sa'yo gusto natin tayo. Kasi sa gitna, sa may community parang saya. Sabi ko rin ng Panginoon, meron iglesia na doon. Pero sabi niya, diyan ka namin ilagay. Sa gitna na yan ang simbahan mo. Purihin ang Diyos talaga. Sabi ko, Lord, sana napakabuti mo. No, sabi ko, sana po, kaya kayo, tulungan niyo ako manalangin na magalap yung lahat ng tanong ng Diyos sa buhay natin ng bawat isa. Lalo na kung may naginagamit ako ng Diyos. So, sana po, maging ano tayo, maging alis na tayo, maging mind, ano tayo sa gawa ng kaway kasi meron talaga. So, pero, asanay na ako dyan. Sa tanda ko na sa Panginoon, talagang kahit matuba, kahit manutapa, bangon pa rin. Kaya nandito pa rin ako. Nagpakalalim, nagpakainit sa Diyos. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Amen. So this po po yan, talagang sabi ng Jeremiah 32 verse 27 na si Yahweh ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap sa Kanya. Amen. Dali nga po na ang pagkilos pag-alala ng Panginoon ay patuloy na sumasa ating po. Sino pa po ang
ang nais magpasalamat sa Diyos na buhay? Taas lamang po ang kamay. Ayun, tumayo. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay ni Mama Junarisa. Amen. Napagpalang umaga po sa ating lahat at tumatibig sa Diyos na buhay. Ako po ay nagpubos ng papasalamat sa Panginoon at siyempre, ito ba isang pribileyo at opportunity na magpasalamat sa Diyos. Yung nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kalakasan, sa kagalingan, sa mga nagpapalas ng linggo ng aming buhay ng aming pamilya. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na tunay na po tayo ng kabilangan, hindi na talaga tayo makatakot ng pilit na kasal. Diba, nagagawin ang bagyo. Uri na po yung dati pinakarinig ako ng bagyo. Natatakot na ako, pero kung napakaraming bagyo, sabi ko nga, nalungit ko yung kay Papa, pero sabi ni Papa, hindi sa malaki. Hindi natin makiksalita pa kasi yun ang paniniwala ng aking tatay. Pero sa isip ko, dahil na ako sinasabi sa news na maraming bagyo. Pero alam niyo po talaga, napakapagpipit ko ng Diyos sa buhay, bawat isa sa atin ng Panginoon, kung saan, tingnan niyo po yung kilos ng Diyos. Kung wala tayo sa Panginoon, talaga tayo po talagang magpapalik. At yun po, talagang salamat po sa Panginoon sa katagumpayan sa isang ito. At nagpapasalamat din po kung sa araw na nararamdaman ko. Nagpa-abili po kasi sa center, sabi ko, taas na po ng dugo ko. Sabi sa akin, gusto ko nilini ako ng pin, nilini ako ng pin. Binili ako, sabi sa akin na, malas daw po yung, kung ano daw po ba yung mga sakit ko. Siyempre, mga tinanong ganyan. Ay sabi ko, wala po akong mga sakit na mga yan sinabi niya kasi lahat ng mga sakit sinabi niya. Sabi ko, naniniwala po kasi ako nung tinanggap ko si Jesus Christ sa aking buhay. Kahit po anong sakit ay wala na po sa akin. Sabi, ang taas po ng bibi mo. Sabi ko, hindi po yan totoo. Ako lang po ay naglaba at aking napagod. Amen. Na ibig sabihin ko, talaga, kahit sa mama ko, sabi ko rin, Mama, wala na akong hika, mga sakit ka rin yan. Ako po ay nasa panumpalataya, naniniwala ko, ako'y magaling na. Mag-ikaw nakating sa Diyos na, tutunan ka sa akin. Nakakapag po yun. At talagang pati yung po parating na dinakakan. Nasa masakit-sakit man. Hindi po matatakot. Ay sa Diyos ko natatakot ako din. Amen. Sa Diyos ko ang kapurihan sa buhay ko ni Mama Junarisa. Sino pa po ang nais magpasalamat? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos sa buhay ng ating Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po kasi anak mo rin na dito na nasa bata. Kasi nagpapasalamat po talaga po sa Lord. Alam mo kung bakit? Kasi malaking bagalak na po sa puso ko na ang iingay ko yung asawa ng pamangkin ko. Ito naman yung pamangkin ko. Hinila ko sa Diyos. Umat ka na para nandun ako sa katuloy ko kasi umat ka na kami pinakain ko sa Diyos. Pagay na pa nung talaga, mabuti talaga ang Diyos kasi nag-apply siya ng laban. Sabi ko, hayaan mo akong malaban na laban mo. Yung mga laban na yan. Sabi ko, talagang mabuti ko ang Diyos. Kasi in-invite ko si Ate Heidi. Pumunta ko sa may malis kasi may Ate Binagal. Kaya sabi ko, next time nila, talagang mabuti talaga ang Diyos sa aming buhay. Pagamat may sumutol po ka sa aming mag-asawa, wala. Hanggang naman sila ng Diyos. Kaya, purihin pa po sa Diyos ko. Amen. Sa Diyos ko ang kapurihan. Sino pa po? Sa buwis mo. Meron ko po ang nais na pasalamat. Ay, meron ko po. Eh, may palakpakan pa din ba na Diyos sa buhay ko ni Mama Margie? Remember rin po ang Diyos, hindi ko po papalagpasan yung pagkakataon na magpasalamat sa Panginoon. Dahil po napakabuti ng Panginoon, amen po. At itong linggo na to, katulad po ni Sister Jonalisa, noong Sunday, bagamat alam natin na babaha, sa sobrang pagod at siguro kasi araw-araw maaga talaga ako nagigising. Hindi ko siya, yung mga damit ko, hindi ko muna tinaas kasi sabi ko baka bukas pa bumaha. Alam niyo po, na alas 12, nagising ako, wala pang tubig, sinilip ko. Purihin, pagdating ng alas 12, pagdating na ako, may tubig, saan ba? Sana yung mga damit kong pangbahay sa ilalim. Sabi ko, purihin, ang dami na, marami na akong labahan, nadagdagan pa. Sabi ko, wala namang pasok. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng unlimited na lakas na nanggagaling sa'yo. Alam niyo po, naglaba po ako noon maghapon, ng artist, kasi pero nung Lunes, naglaba na po ako nung hapon, nag-start na ako noon. Di ng Martes, maghapon po yun. Talagang, inano ko po yun, yung mga labahan ko kasi
lang, hindi ko talaga siya natapos yung mga pantalon na iwan. Pero purihin po ang Diyos na buhay dahil po, katulad po ni Sir Junalisa, nakaramdam din po ako ng pagod. Kaya sabi ko, hindi po ako pwedeng pasakit-sakit lang. Kaya sabi ko sa Panginoon, alam kong bibigyan niya ulit ako ng lakas para makapagtrabaho. Pero purihin ang Diyos dahil nandito. At nakapagtrabaho po ako noon, Miyerkules. Noong Miyerkules, pinapasalamat ko sa Panginoon dahil po, alam niyo naman po sa trabaho ko, meron po talaga mga kamay na mapagbalat doon. Amen? Dahil nagpa-duplicate siya ng susi, pabalik-balik na ako doon sa duplicatean, merong ayaw mag-ano, kaya nagpagawa ulit ako ng bago na ako ang nagpaluwal. So 120 lang naman yung pinaluwal ko. Pero nung sabi ko, ma'am, 120 po yung bayad niyan. Binigyan niya ako ng 500. Sabi niya, sa'yo na yung sukli. Ha? Thank you po. No, di ba? Napakabuti ng Diyos at yung lakas, pag-ingat ng Diyos, lagi niya pong binibigay sa akin. At kahapon, gusto ko po i-share sa inyo na nagpalis po ako noon sa way na naglagas ngayon at meron po noon na masukal na madamo na nung pagkatapos ko magpalis, sabi ko, dadamhan ko. Kaya lang naisip ko, sabi ko, baka bukas na yung opisina, pupunta muna ako sa opisina kasi magpupunas ako, magwawalis ako, gano'n. Then, pumunta ako sa office, then may nag-ano ng proof na susi, sabi niya, ate baka nandun yung susi sa office, di binaba ko. Pagbaba ko, nakita ko yung kasama ko, hawak-hawak na yung ahas. Alam niyo po ba saan galing yung ahas? Gawin po sa mga damo na gusto kong damuhin. Amen? Kaya sabi ko, grabe, galing ako dyan. Sabi ko sa kasama ko, galing ako dyan. Kakalis ko nga lang. Tapos sabi ko, munti ka na, pero salamat sa Diyos. Dahil hindi namin napahintulutan. Dahil pagka kinuha ko yung ginalaw ko yun, naman, sakto na ako doon. Pero salamat sa Panginoon, dahil ang pag-iingat, gabay na yung mga pangako niya, ay natatanong ko. Salamat sa Diyos, at dinamon ko. Amen. Sa Diyos mga kapurihan. Sino ba po? Isa na lang po sa voice. Amen. Palakpan natin ang buhay natin sa buhay po ni Daddy Jose. Sobrang bilis po ng oras. Thank you po. God is good! All the time, God is good. Mabuti ang Diyos. Ako nagpapasalamat. Sino ba ang hindi gusto ng bagyo niya? Lahat tayo. Salamat sa bagyo na yan. Dahil pagwa bagyo ng buhay, bagyo ng problema, bagyo sa pamilya. So lagi natin pasalamatan ng Diyos dahil ang mahalaga ay humihinga tayo. Kung wala tayong paghinga, marami tayong pera, walang halaga ang buhay. Ang mahalaga, pasalamatan natin ng Diyos 24/7 ng ating buhay. Dahil ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras panahon. Ako ay nagpapasalamat sa isang linggo, 2 bisa ang trabaho. Pero mabuti ang Diyos, hindi niya ako pinagkukulang, hindi ako pinababayaan. Nabibili ko yung gusto ko, hindi lang sa bago. Salamat sa Panginoon, mabuti ang Diyos, 24 oras. Sa Diyos po ang kapurihan. Sa buhay ni Daddy Jose, talagang pinagpala siya ng Diyos. Minsan minsan siya nakapagtrabaho, pero nandun yung malaking pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. At yun na lang po, at ako po yung nais ko po magpasalamat sa Diyos na buhay. Igagrab ko po yung chance na ito magpasalamat sa Diyos na buhay kasi noong nakaraang Tuesday, ako yung nagtrabaho noong Tuesday. At muntik na ako maging kwento talaga. Hindi ko alam nangyari sa akin noong araw na yun. Kasi biglaan lang din po yung work ko na yun. At sa haba-haba ng panahon na aking pamamahinga, hindi ako nagtatrabaho kasi ang Diyos ang bumubuhay sa akin eh. Amen. At naisipan ko po magtrabaho ng Tuesday hanggang kahapon. Pero nung Tuesday na yun, pumasok po ako na wala akong kain. As hindi ako nag-aalmusal. Then, kulang pa ako sa tulog. Aminado ako doon. At nung mga alas 11 na po yun, nakaramdam ako na wala na akong marinig. Parang unti-unti na ako nabibingi, unti-unti na akong nawawalan ng lakas, nahihilo. Then, yun po, sa mahabang kwento, ako po ay muntik na mag-collapse, muntik na po akong himatayin nung araw na yun. As in, hindi ko na po talaga makita yung mga, kasi magbe-break time na po nun.
yung mga tao nasa paligid ko, hindi ko na silang maaninag as in, pero meron isang ginamit ng Diyos na talagang hindi ako, sabi niya, huwag akong pumikit. Andun yung kumakalma ako, pero nandun yung nakita ko na nanalangin ako sa Panginoon na kasi hindi ko na kaya. As in, gusto ko na siyang pumikit talaga. And then, yung hininga ko, nahihirapan na rin ako. Tapos, isang pinaka nangyayari sa akin, hindi ko alam bakit buong katawan ko naninigas na. Yung kamay ko, nakaganon na ako. As in, alam mo yun na, gusto ko na pumiyak kasi, pero, nandun yung nararamdaman ko talaga, nahihirapan na ako. Kasi, as in, gusto ko na talagang pumikit para, parang hindi ko na kasi talaga kaya. Pero, isang bagay lang ginawa ko, nanalangin ako sa Panginoon. As in talaga, sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Sabi ko, patawad sa lahat ng kabagayan ko sa sarili ko. Kasi, nandun na nag-speak in other tongue na ako. Kasi hindi ko na talaga kaya. Kasi yung kamay ko, namimilipit na siya. Sa Diyos ko ang kapurihan kasi habang ako'y kumakalma, habang ako'y nananalangin sa Panginoon, tumatawag po ako sa Kanya. Nandun po, nakita ko yung pagkilos, paggalaw ng Panginoon, uminom lang ako ng tubig nun. At unti-unti ko po nararamdaman yung kagaanan sa mga oras ko na yun. Kaya sa Diyos po ang kapurihan kasi sa mga tinutulang po yun. As in talaga, sobrang bilis po ng pangyayari. As in, gusto ko na po talagang himatayin kasi hindi ko na talaga kaya nun. Pero nakita ko po doon yung kapangyarihan ng Diyos talaga. Anong sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Amen. At yun po, sa Diyos po ang kapurihan. Talagang sobrang nagkapasalamat po ako sa Panginoon sa kabutihan niya sa aking buhay, sa kabila ng aking mga kababayan, sa aking katawan, at simula noon, tuwing umaga, lagi na po ako kumakain ng almusal. At talagang hisigap ko na talaga na tuwing umaga kasi na minsan, namimiss na hindi ako nakakain ng almusal. Kaya nung simula na nangyari ngayon, sabi ko, Lord, sorry, aayusin ko na yung pagkain ko. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan kasi nagagawa ko na yun. At yun po na pinagpapasalamat ko rin po sa Panginoon. Grab ko na rin po ito ay ako po kahapon nakapag-enroll na. Bagamat ako po umuwi ng tinda na kasi naligat talaga ako noon. At ayun po, ilang days po kong absent hanggang Wednesday hanggang kahapon po. Kahapon lang po ako nakapag-enroll pero sa Diyos po ang kapurihan kasi ang Diyos po ang nag-provide ng aking mga pangangailangan. Pinadala na po ng yung aking mission. Sa Diyos po ang kapurihan sa buhay po na ito. Sa Diyos po ang mataas sa papuri ko sa salamat. Amen. Welcome po po. Susunod na tayo sa buhay po ni Tatay Boy. Palakpakan